Si Akop po, in fairness po kay Akop, alam po natin na anti-Duterte sila nung Quadcom, no? Kaya lang in fairness po, siya po ang pinakamatalino ron sa mga chairman ng Quadcom. Lahat sutil eh. Yung iba po siga lang eh. Si Mr. Contempt, nariyan si Mr. Google, nariyan si Atras Abante. Si Atras Abante na talunan, pero nakaupo sa pwesto. Alam po ninyo, si Akop, in fairness po, sa lahat po ng chairman ng Quadcom, at least sumusunod pa siya sa abogado eh. Yung iba talaga, kumbaga sa Quadcom, siya yung may siya yung pinakamatino. O alam nyo na kung bakit siya yung nauna. Medyo tatag. Huwag kayong mag-alala. Mag Ang bawi po natin dyan, hindi na po mapapakali sila. Lahat po na magnanakaw, eto na lang po isipin nyo. Nagkakandamatay, di ba? Si Cabral, grabe siguro pressure sa kanya. Ako, yan po ang gaba kay Cabral. Yan po ang karma niya. Ang dami niyang alam, ang dami niyang ginawa in the past. Buhat siguro siguro nung panahon ng ibang presidente, sinusubok-subukan niya, meron na siguro pero maliitan pa lang. Pero panahon ni BBM, talagang lumubo po yung mga insertion, di ba? At panay mga flood control project. Alam na po natin yan. Hindi siguro na konsensya. Ako hindi siguro. Pag sanay ka na, hindi ka na nakukonsensya. Ang nangyari kay Cabral, ano yan? Matindi ang pressure sa kanya. Matindi ang pressure sa kanya na iligtas yung mga gustong maligtas. Kaya mahirap po. Ngayon si Akop, in fairness, natake sa puso, may edad na 78. Wala tayong magagawa dyan. Pero ganun po talaga, naniniwala tayo. Naniniwala po tayo sa karma eh. No? Ang hirap po kalaban ng mga Duterte. May kakampi po na puwersa na hindi natin maipaliwanag yung mga Duterte. Si BP Sara na lang eh. Ang tagal na sinisiraan, number 1 pa rin sa lahat ng survey. Wala na pong talab. Wala na po naniniwala. Kasi alam nyo kung bakit? Mga kalokohan yung mga pinag-ano nyo eh. Yung pilit yung pinasasama si Sara Duterte. Tapos natuklasan na lahat kayo ay mga magnanakaw. Ang sakit po nun. Ngayon, eto po, hindi naman po mga bata yan eh. Pwera na lang sa mga young guns. Yung the rest na mga nang-api, kung matatawag na nang-api sila, parang hindi naman nila naapi yung mga Duterte. Tayo po, ramdam natin yung ginawa nila sa Duterte. Pero sa mga Duterte, walang talab eh. Lahat po, no? Lahat po ng mga may atraso sa Duterte, imaginein po ninyo, magmula po nung nabuksan tong flood control problem na to, hanggang sa 2028, gaano po yung kaba nila? Antindi po nun. Kung kayo po, tayo nga, meron lang tayong utang na naniningil, hindi natin mabayaran, yung nagtatago tayo eh. Magtapatan po tayo. Yung kayo po yung mga sinisingil tapos nagtatago kayo sa mga maniningil, grabe yung mga kaba nyo eh. 'Di ba? May hindi kayo mabayaran. Tapos pagtataguan ninyo. Imaginein po ninyo kung gaano po sila kinakabahan. Mula po na nabuksan tong flood control problem na to, na merong pong nakawan dyan sa flood control na yan. Lahat po ng proponents niyan, kabadong-kabado, hindi na po sila mapakali. Tapos naiisip pa nila, sa 2028, malamang na malamang si BP Sara yung maging presidente. Yung
nervyos. Mahirap pong iano sa tao yun. Mas masarap pa rin po tayo nagagalit, na ilalabas natin yung galit natin. At the end of the day, dahil wala tayong inatraso, wala tayong maiisip na itong mga to ay maari akong buweltahan, na maari kong pagbaya, wala tayong ninakawan. Kaya hindi tayo kabado dun sa ano. Nagagalit tayo sa sitwasyon pero never tayong kinakabahan na baka maging presidente si BP Sara. Never tayong kabahan na baka unlike po sila. Yun po ang sinasabi natin na karma. Negative energy yan eh. No? At marami, yun, maganda yung nabasa ko rito sa comments sa Bad Aratilis. Marami nagdadasal para sa Duterte. At marami ring pinagdadasal kayo na matupad sana. Alam niyo po, ang pinaka-wish ng lahat ng tao sa Pilipinas, matupad sana yung birthday wish ni Cara David. Mamatay na sana lahat ng magnanakaw. Yung stress, hindi po maibabalik yan. Sa atin nai-stress lang tayo pag walang pera, pero pag sumweldo na, di ba? O kaya nakaraket. Kung wala man kayo ng trabaho, bigla kayo nagkaroon na ng racket. O kaya may nagbigay sa inyo ng ayuda. Putya, masaya na tayo, inuman na, bili na ng gin, Red Horse. Pero sila, wala pong katapusan yung stress nila. Habang si BP Sara po, nakikita nila sa survey na pataas ng pataas. Hindi po sila mapakali. Lalo na yan, may mga, itsura pa lang ng mga, yung may edad ng mga congressman, itsura pa lang lahat yan, may sakit eh. Di ba? Magtapatan na tayo, lahat yan may sakit. Itsura pa lang ng mga yan, yung nervous breakdown ng mga yan, yun yung dadali sa kanila. Kaiisip. Alam nyo pa, napakaswerte po. Tignan nyo nagaganap bago matigok si Cabral. Tignan lang po natin. Ini-snub na ng mga, wala na po nag-imbestiga na naka-live. Tumigil na si Lacson. Kaya pati si Lacson, nakita nyo itsura ni Lacson ngayon? Tsaka si Tito Soto, stress na sila. Stress na. Mga tagapagtanggol ni BBM, lahat stress ang itsura. Maski si BBM, maski asawa niya, maski si Sandro Marcos. Hindi mo akalain na bata pa yan. Sa sobrang stress nila, yan po ang bawi natin sa mga magnanakaw. Stress po sila tuwing nakikita nila yung mga Duterte. Kaya po, galit sila sa mga supporter. Makita nila si Kiko Barsaga, makita nila si Marcoleta. Naku, galit na galit sila kay Marcoleta. Galit na galit kay Bongo at kay Bato. Lalo na kay Robin Padilla, galit na galit. Kaya lahat po yan, nakakadagdag po yan. Yung stress po, yan ang karma nila. ICC, kinarma rin. Di ba? Puro sanction. Pera na nila, hindi pa nila ma-withdraw. Hindi sila makabiyahe. Pati pamilya nila, hindi makabiyahe sa US. Gaba, karma, lahat yan.